Sara Duterte, Vice President, lusot na ba sa impeachment or pagpapatalsik sa kanya bilang Vice President ng bansa matapos ang kanyang mga pahayag, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House at marami pang mga paglabag sa batas tulad ng betrayal of public trust, corruption, bribery at iba pa. Hindi pa po tapos yan. Alam niyo kung bakit? Ipapaliwanag natin. Okay? Pero bagong lahat, huwag muna kayong makalimot na ipalo po ninyo at mag-subscribe, paki-like, paki-share ng ating mga bidyong pinag-uusapan dito po sa MA Pinoy TV. At samahan nyo ako at pamasko ninyo sa akin. Paabuti na natin ang 100,000 viewers ito pong channel na ito. Kasi 99,000 na eh. So kulang pa bago mabot to ng 100,000. Okay? Samahan po ninyo ako dito sa channel na ito. Ang issue tungkol sa impeachment ay mahabang proseso. At ang impeachment, para po sa inyong kaalaman, yan po ay every year. Pwedeng, sa batas po kasi, sa ilalim ng saligang batas, isang beses lang magpapile ng impeachment sa isang taon. So, nagpile po ng impeachment. Ngayon, ang mga marginalized sector, civil society, pero hindi po nagalaw, hindi umusad, hindi po nagkulang sa panahon ng ating Kongreso. So, yan ang nangyari. Although sinasabi nila kung ginusto, marami pang oras, pero dahil nga gipit na ho, kasi nga, sarado na po ang Kongreso. Temporary po na nag-Christmas vacation na ang Kongreso. Pag nag-break ang Kongreso, break na rin ang Senado. Sabay po yan eh. So, hindi na ho talaga natalakay. Ganoon pa man, kung ano man ang plano ng Kongreso, ngayong recess, tingnan natin kung anong gagawin. Pero malabo na yan kasi nga ho, babalik ang Kongreso sa next year na. January 13. So ilang araw lang yon, tapos kuklose na totally ang 19th Congress dahil mag-i-eleksyon na tayo sa Mayo. Pero ito po yan. Kung hindi man ginalaw o rumusad sa Kongreso ngayon ang mga impeachment, hindi ibig sabihin tapos na. Ligtas na si Sara Duterte. Hindi po. Kasi next year, mas mahaba ang oras, panahon para talakayin yan. Lalo na yung next Congress by July. Ano ba yung next Congress? Yan po yung 20 Congress. Bagong composition yan. Mga bagong senador, bagong congressman. So, pwede na ulit doon pwedeng talakayin. So, yung kung nagbubunyi yung iba dyan, ay, walang nagawa ang Kongreso, hindi na patalsik, hindi na impeach si Sara Duterte. Huwag kayong magre-relax. Kasi yung ebidensya, yung issue dun sa article of impeachment, betrayal of public trust, corrupt and corruption, bribery, pagsisinungaling, buhay na buhay pa yun. Hindi po yan nasisira. Hindi po yan mawawala. Next year, tandaan nyo, mas mahaba ang panahon at siguradong matatalakay yan sa susunod na taon, 2025. Ngayon, patapos na ilang araw na, wala tayong magawa kasi late na rin hong na-file. Okay? Pero hindi pa ho yan kailangan ipagbunyi or maging masaya ang mga Duterte supporters, followers dahil sa issue niyan. Hindi po yan. Kasi under the law, inuulit ko po, every year, once a year, ang impeachment. Kung hindi natapos ngayon, next year pwede. Kung hindi matapos sa 2025, sa 2026, meron pa rin. Ganun po yan. Isa lang ang impeachment bawat taon sa isang impeachable official ng ating bansa. Alam naman ninyo kung sino yung mga impeachable official, Vice President, Chief Justice, mga Associate Justice, na Supreme Court, Court of Appeals, at saka ho yung mga chairman, commissioner ng mga constitutional body tulad ng COMELEC, COA, Commission on Audit, Office of the Ombudsman. Sila po yung mga constitutional body na impeachable official. So every year, kung pwede ang impeachment o magpapay lang impeachment, doon natatalakay. Hindi ibig sabihin na hindi nagalaw ngayong taon, ay sakala nyo safe na si Inday Sara hanggang 2028 ay nakakamali. Hindi po ganon. Tandaan nyo sinasabi ko, pagpasok ng bagong taon 2025, mas mainit, mas pag-uusapan yan dahil mahaba ang oras, mahaba ang panahon para talakay. Isipin mo kung July 2025, simulan yung impeachment. Haba nun hanggang December. Matatapos talaga yan kung ano man ang mangyari. Pero yung ebidensya, yung article of impeachment, hindi po yun mawawala. Hindi po mababawasan yun. Posible, madagdagan pa.
Tandaan nyo, posibleng madagdagan pa, pero hindi mawawala yung ebidensyang yan, dokumentong yan, dahil next year, yan po ay tatalakayin. Hindi na makakaiwas yan. Kasi ang mga kinaukulan, kasi nga po, hindi na panahon ng kalaban yan. Ngayon, aminin natin, kasi late na i-file, talagang wala silang oras. Yun ang isa. Although kung ginawa nila, article of impeachment, minadali, or nakakuha ng signature, madali lang. Hindi naman nakakuha ng enough signature ang mga petitioner o complainant ng 1/3 vote, 1/3 signature sa kabuuan ng 300 congressman, 1/3 ang kailangan doon para maipasa yung article of impeachment sa Senado. Hindi po nangyari yun. May epekto rin yung opinion ng ating Pangulong Marcos. Yan po yung aking analysis at opinion dyan. Malaking malaki ang naging epekto sa opinion ng Pangulo na ayaw ng impeachment. Kasi kung hindi sinabi ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment, baka nga po gumalaw yan sa Kongreso. Pero alam nyo, technical, legal, political na issue yan. Kaya yung sabihin ng Pangulo sa kanyang opinion ay ayaw niya ng impeachment, yun din ang dahilan kung bakit hindi nakakuha ng enough signature o suporta ang mga complainant na mga marginalized sector at civil society. Kasi nga po, maraming congressman ay sumang-ayon sa opinion ng Pangulo. Pero next year, hindi natin huyang control, pwedeng may magpagbabago. Malay nyo kung manindigan ang mga congressman kasi maghahalal tayo ng bagong congressman. Bagong congressman, bagong senador. Papalitan na natin yung mga congressman na hindi natin nakakita tama ang ginagawa. Papalitan na rin natin ang mga senador sa tingin natin puro pamulitika lang at makasariling galawan. Interest lang ng kanilang kapartido at kaibigan ang pinoproteksyonan. Palitan na rin natin sa eleksyon sa Mayo. Kaya nga po, next year, asahan natin ang impeachment ay mabubuhay ulit. Yan po ay itutuloy. Kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa. Baka sabihin nyo, ay hindi na-impeach si Sara. Natakot daw yung mga congressman, natakot daw yung mga senador. Ay hindi po takot ang pinag-usapan dito. Luma na yung pananakot na issue niyan. Yan ang pinapalabas ng mga DDS blogger. Natakot kay Sara, natakot sa mga Duterte. Bakit naman kayo tatakutan? Sino ba kayo? Hindi nyo kayang takutin ng gobyerno. Hindi nyo kayang takutin ng Estado. Dahil ang Estado, ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Matagal ko na sinasabi yan. Paano naman matatakot ang mamamayang Pilipino sa isang pamilya? Yan ay propaganda lang, for views only ng mga vloggers, ng mga DDS, yung sinasabing natakot ang Kongreso, ang Senado at Malacanang kay Sara Duterte. Never mangyari yan. Hindi matatakot ang batas. Hindi matatakot ang mamamayan. Hindi matatakot ang gobyerno sa isang pamilya. Mas katatakutan ng gobyerno at dapat matakot sila sa gobyerno kapag pinabayaan nila ang taong bayan. Yung majority ng mamamayang Pilipino yung nangangailangan ng tulong, hindi naman pinababayaan, kaya nandun po. Kaya nga mataas na naman yung survey rating ng ating Pangulo kasi alam ng Pangulong Marcos ang kalagayan ng mga Pilipino. Alam ng mga mamayang Pilipino kung anong ginagawa ng Pangulong Marcos, yun ang mahalaga. Kaya hindi totoo at ayaw maniwala ng mga taong matitino sa mga propaganda ho ng kampo ng mga Duterte na sinasabing natakot. Walang takutan dito. Ebidensya ang pinag-uusapan, rule of law, pagpapairal ng batas. Kaya sa tingin ko, kung ngayong taong ito, 2024, ilang araw na lang ho ang 2024, bagong taon na, walang nangyari sa impeachment, sa susunod, asahan nyo, tandaan nyo, sa susunod na taon, matutuloy yan, mas matindi pa, mga ebidensya ang lalabas laban kay Sara Duterte. Paki-like, paki-share. Inulit natin, hindi pa tapos, lalo pang iinit yan sa pagpasok ng 2025. Please like and share ng video ito.